Eto na, Ka Eric, may pasaring at panawagan kay Pangulong Marcos nang di umano'y pagpunta niya sa Vietnam nung nag-arrival at nagkaroon daw ng double talk. At kinakabahala ito ni Ka Eric. Kaya tara, panoorin na natin at intindihin. Let's go! Sana mapakinggan din ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang statement niya from his arrival statement from Vietnam, state visit niya, nakakabahala yon sapagkat nagkaroon na naman siya ng double talk, hindi malinaw na pahayag. Ano po yung mensahe ng CBCP? Sinasabi nila na ang konstitusyon ay hindi ang problema kung bakit may kahirapan at may problema sa ekonomiya ang ating bansa. Yan ay pwedeng gawin ng tama sa pamamagitan po ng mga iba pang legislation. Ang pangatlong binanggit ng CBCP, malinaw ang sinasabi nila. With all indications right now, it appears na there are elements of deception, manipulation, pagsisinungaling, and therefore they will never support any signature campaign or to sign up a petition na ang layunin ay nakabatay sa panluloko, panlinlang at manipulasyon at sisirain ang sagradong layunin at pagbubuo ng saligang batas. At naniniwala kami that the Constitution of the Philippines ay totoong pro-God, pro-family, pro-poor, pro-Filipino, and sa lahat ng konstitusyon dito lang makikita na talagang inilalagay dyan ang pangangailangan ng gobyerno na tugunan ang social justice at mga human rights ng mamamayan na dapat niyang pangalagaan. So, hindi po ito usapin ng konstitusyon. At napakahalaga po ng pahayag na ito ng CBCP, mga kababayan, sapagkat this is a major social influence sector na binabantayan natin at ngayon nagsalita na sila. Itigil na yan at yan ay pahayag na mismo ng mga lideres ng malaking grupo ng religious community. Solidarity statement na ang bagong alyansa Makabayan. Ma'am Lorraine, you are exact sa iyong pagtingin na masasakyan at magagamit nila itong statement ng CBCP to become popular sila sa taong bayan as sila ang alternative group ng kanilang tinayo na grupo na No to Chacha or No to Charter Change Coalition. Tama ka doon, Ma'am Lorraine at Brother Franco. What was the statement, Eric? Ang statement nila na kanilang kinokongratulate at ikinatutuwa ng bagong alyansa Makabayan, which is the CPP-led organization, CPP-controlled umbrella alliance nila in the urban operations na naglabas ng statement ang CBCP. So therefore, ang opportunity nila na makisakay ay kitang-kita ng CPP, NPA, NDF ay nagbabantay ng pagkakataon para magamit ang opportunity na sila ay maging relevant at magamit nila for broadening of their alliances. But what is the truth? What is the truth about their real stand about the Chacha and basically about their relationship with the House and the Speaker? Yes. Ang layunin talaga nila ay magkaroon din ng change of the Constitution. Kaya nga, they are proposing, ma'am, sa Peace Talks program nila o yung agenda ng KASER at KAPSER. Comprehensive Agreement for Socio-Economic Reform and Constitutional Amendment for Political Reform. Ito po ay mga programs ng NDF at ng Communist Party. Subalit dahil hindi ito ang agenda na gagawin ng mga Charter Change at PI initiative nila Martin Romualdez, dumistansya sila. So sa naging tugon ko sa tanong ni Ma'am Lorraine, ano talaga ang kanilang tindig? Ayaw nila ng Charter Change na para sa politiko at para sa hindi mapasok ang kanilang agenda na Karil, KASER at KAPSER sa kanilang peace talks. Gusto nila yun ipasok para magkaroon sila ng legal basis sa konstitusyon. Pero dahil hindi yan nila na ipapasok, tumututol sila sa charter change ngayon. Pangalawa, tactically, they still maintain an alliance with the Speaker in terms of limited issues such as the anti-Duterte, anti-SMNI na mga posisyon, maintain pa rin nila yan. Pero yung sa charter change dahil very unpopular at lumalawak ang pagtutol ng sambayan ng Pilipino, dumidistansya sila at umiiwas, Ma'am Lorraine. Yan ang tinatawag na iwas pusoy. At kapag naiipit sila, ihuhulog nila ang mga tactical na alliances calibratedly. And then it gives them that parang legitimacy, no, na meron silang maskara. Nakasama natin sila sa laban na ito. Pero ang totoong target nila, nakatingin sila sa mga anak natin. Na i-recruit nila yan, no, para bibigyan ng magtatangan sila ng barel at sandali na lang mamamatay mga anak natin dahil dyan sa mga bayan na yan. Eric, what's bayan again? Ayan.
Bayan po Is ay... it the same as Bayan Muna? What is the difference? Yun. Ang Bayan or Bagong Alyansang Makabayan ay umbrella organization ng mga sectoral, CPP-created, CPP front organization. Ang equivalent ng Bayan, ma'am, sa underground, NDF. Ang okay. NDF pumapayong sa mga ugmo, underground mass organization na illegal. Ang Bayan pumapayong sa mga sectoral front organization like KMU, Gabriela, Anak Bayan. So, pareho lang sila. Communist Party ang kumukumpas. Ang kaibahan ng Bayan Muna, party list and congressional infiltration siya. Ang Bayan, okay. mass campaign and alliances. Mga rally, welga, at mga sectoral infiltration. Pag Congress, party list. Yan ang Bayan Muna. Sino yung mga prominent figures ng urban mga urban operatives Na nandito? ng Bayan? Sa Bayan, si Renato Reyes, Teddy Casino, sa Toro Ocampo, Carol Araulio. Yan, sina Obet de Castro. Sa Bayan Muna, sina Nery Colmenares, sina Caloy Zarate, sina Gaite. Pero iisa lang sila, mga CPP operatives ito, at NPA, NDF supporters and organizers sila sa Patago. Sa party list, ito po yung kamatayan or Makabayan Black ang ginagamit nila. So sa madaling salita, Eric, no, itong nangyayaring kaguluhan ngayon, no, itong yung instability, no, is gustong-gusto nila yan. Yes. Pero sa pananaw ko, tama ba? Gusto ko rin yon. Gusto ko rin yon kasi with the fight against the CPP, kasi na-educate yung mga kababayan natin na mas Tama. discerning sila at mas nakikita nila yung value. Mas nahuhubaran natin ang CPP ngayon at mas na-educate tayo yung kahalagahan ng pagiging united natin. Naiisa tayo, kapit-bisig bilang isang bansa. Not just in this issue, but syempre this issue is so important, but also this will become part of our national character, no? That unity as a nation. Correct. Kasi ang CPP, ang ginawa niya, pinaghahati-hati niya tayo at napakahusay ng Pilipino makipag-away sa isa't isa. Correct yung point mo na binanggit ni Ma'am Lorraine Brother Franco. Dahil sa issue na ito, sa political crossroad na ito, nagkakaroon ngayon ng national, political, and social awareness ang mamamayan. Yes. That includes already ang pagkilala sa mga politikong ganit sa kapangyarihan at ang papel ng mga tactical alliances at maniobra ng CPP, NPA, NDF na ilalantad natin. Yeah. One proof to that, Brother Franco, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nung ako po ay chairman ng bayan doon sa Panay Island, ano pa ako, ma'am, hindi pa ako chairman, naging coordinator pala ako ng bayan. Akala ko sabi nila fake ka. Yun nga ang kiniklaim nila. Okay. Before ako mag-chairman, ma'am, 1997, ito yung unang chat siya. Panahon ni Pangulong late President Fidel Ramos. Dahil dyan, may problema kami noon sa recruitment ng ibang mga schools, lalo na sa Capiz, Aklan, at mga Antique area na kailangan expand namin from Iloilo City. Yeah. Through the ang unang pirma at charter change po sumulpot sa panahon ni former President Fidel Ramos. At ito po ang tinutulan ng CPP. Naging major campaign namin yan sa Bagong Alyansa Makabayan. At ma'am, out of that campaign na no to Chacha, no to pirma, ay nakabutas kami ng 8 schools na hindi namin nakikilusan dati sa CPP, 4 na malalaking universidad sa Iloilo City at 2 universidad o kolehiyo sa Capiz at sa Kalibo, Aklan. So Eric, now they're going to do the same thing now. Sasakay sila dito sa napaka-legitimate na issue para butasan at pasukin yung mga eskwela ng mga anak natin. Di ba? Exactly. So yun ang sabi namin sa inyo, di ba? Exactly. Yung kakalimutan niyo, yung mga anak niyo talagang babantayan niyo, educate yourself na ang target dito pag nagsalita, pag nagbukas ng bunganga, yung bayan na yan, bayan muna. Lahat ng sinabi namin mga prente, yan sila Franz Castro, Arlene Brosas na against People's Initiative, whatever. Hindi totoo yun. Ang target nila, mga anak natin. No? Nako po, ano na naman ito, Mr. President? Takot na naman ang nakabalot dito. Pakisagot naman si Ka Eric para magkalinuman. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Tulog pa rin ba kayo sa nangyayari? Please sir, like at malaya kayong magkomento sa ating video. Salamat!